I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW. Hello! Mayroon tayong upload videos updates. Gusto ko lang sagutin yung mga nag-comment na walang ginawa kundi paninira sa gobyerno, no? Na sinasabi mga kababayan, illegal daw yung pag-arrest doon sa dating Pangulo. My goodness, grabe naman kayo. Do you think gagawin po yan ng pamahalaan? Wow, galing yun talaga gumawa ng istorya, no? Tapos kinidnap ko no. Di ba yung bunsong anak niya? Grabe. Alam niyo yung palabas nila sa social media, grabe yung paninira. Ang bunton ng sisi kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Dalawa ba kayo nakuhang pabor galing sa kanya? Excuse me. Nagsalita na ang Pangulo sa press release niya. Ano yun? Commitment yun. Compliance of our commitment sa Interpol. So, dahil dito guys, na sinasabi, nawala daw yung papel sa pag-arrest daw sa dating Pangulo. Ano ito? Yung hawak niya, tingnan nyo. Yan yun po guys, ang inisyo galing sa ICC. Yan yun hawak ni dating Pangulong Digong. Paano yun nasabi na walang arrest warrant? Ay grabe, antindi nyo. Fake news kayo talaga. Kasi binabase nila guys, nung binasahan si dating Pangulong Digong ni si IDG Director General Torre sa cellphone. Mga kababayan, it doesn't matter. Kasi nung ibinigay yan, itong hawak ni dating Pangulong Digong, binasa niya pa nga. Nakita nyo, sabi dito. Sabi dyan sabi ng mga DDS, illegal arrest daw kasi walang arrest warrant. Paano yan? Kasi malinaw na tinanggap at binasa ng dating Pangulo ang arrest warrant laban sa kanya. Si Senator Bongo Paumano ang source nung photo, sabi ni GMA News. You see, mga kababayan, mismo ang GMA News, sabi, anong sabi? Pagtanggap at pagbasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang arrest warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity. Inaresto ang dating Pangulo nitong Martes ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport sa kanyang pagdating mula sa biyahe sa Hong Kong. Hindi ba malinaw yan? Ayan GMA mismo nagsabi. Excuse me. Sa mga nagsasabi na illegal, yung pag-aresto kay Pangulong Marcos, yung pag-aresto sa dating Pangulong Digong, paano niya nasabi? Ayan binasa niya nga. Tapos, ayan mga kababayan, nakita nyo yan, binasa ng dating Pangulo yung arrest warrant galing sa ICC. Kayo naman, wag na kayo nagpapakalat ng fake news. Grabe kayo. Kasi lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Yan guys, ang hirap sa mga DDS. Gumagawa ng istoryahe sa social media ngayon. Paawa effect sila, pabiktim. Kaysa kinawawa ang dating Pangulo. Sigurado kayo, proven ko kung talagang totoo yung mga sinasabi nyo, antindi nyo kung manira, Tapos, sinisisi nila ngayon si PBBM. Anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr.? My goodness, mga bes. Ginagawa sinusunod lang kung ano yung napag-usapan. Kooperasyon nga ng Interpol. Makikipag-cooperate tayo. 'di ba? Tapos, kung ano-anong pinagsasabi nila sa social media, my goodness, itong mga DDS na ito, ewan ko. Yan nga ang sinasabi natin. Kung ako tanungin nyo, sa totoo lang, wala po kong sinasabi na walang nagawa itong dating Pangulo. Siyempre, mayroon naman. Kanya lang, focus tayo kung ano po yung issue laban sa kanya. Doon sa EJK. Crimes against humanity, yung charge sa kanya. Tapos, ang dami pa. Naku, mga kababayan, Ako, nalungkot din naman ako. Siyempre, dating Pangulo ng bansa yan Kanya lang, guys. Sumunod din naman tayo sa batas. Pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon, walang awa-awa tayo. Batas is batas. Nandoon po ang awa natin. Kawawa din naman kasi matanda na.
Ako, ang wish ko lang din naman, mga kababayan, I hope, no? Kung makulong din naman siya, dapat dito sa Pilipinas. Para nang sa ganun, magiging fair din naman sa kanya, ano? Pero wala tayong magagawa. Kung yun ang sasabi ng ICC, doon siya makukulong, ano magagawa natin? Sige nga, yan nga ang sinasabi natin. Alam nyo, sa aking pananaw lamang, ang tangi lang talaga ang makakaligtas nito ay yung kasalukuyang administrasyon, ang kasalukuyang nakaupo sa Malacanang. Kung maganda sana ang treat nyo sa kanya, no? Kaso lang hindi binabanatan, sinisiraan yung Pangulo Well, anyway. So, dahil dito, mga kababayan, di ba mayroong petition yan sa korte para mapigilan ang pag-alis nung dating Pangulong Digong. Ito po yung sinabi ng mga abogado, mga kababayan. So, ito pa mga kababayan. May sinabi po dito si dating Chief Justice Carpio. Kung ito pa ba si dating Pangulong Digong ay makabalik pa. Naku po mga besa. Ito basahin po natin Ito guys hindi na magagawa ng Supreme Court, which is ang AC, na maibalik sa Pilipinas mula sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil walang jurisdiction ang kataas-taasang hukuman sa International Criminal Court, which is ang ICC, ayon kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Agoy. Naku po, mga kababayan, paano yan? Diba guys? So, ibig sabihin, pag hindi na makabalik ang dating Pangulo, doon na po siya ma-detain. Doon na siya makukulong. Yung sinabi po ni Yusek Castro kanina, sabi po ng palasyo, tinatanong kasi kung ilang taon ang hatol sa dating Pangulo if mahatulan po siya ng guilty. Guys, 30 years? Kung 30 years, ilang taon na si dating Pangulong Digong? Diba 80 years old yan? Hindi na siya maaabutan doon, mga kababayan. Mag-goodbye universe siya doon. Alam nyo, ito, to be honest sa inyo, I am Marcos loyalist. I am supporting my beloved President, PBBM. Pero guys, yung awa ko dito sa dating Pangulo, Why? Simply because of his age. Yung edad niya, guys, 80 years old. Supposed to be, na lang siya, yung house arrest baga. Kaya niya pa kaya kumilos mag-isa? Parang matumba-tumba na nga siya Diba? Doon sa Hong Kong lang, matumba-tumba na siya kawawa naman talaga siya, guys, Sabi po dito guys Supreme Court kasi hindi maibalik sa Pinas si Digong, sabi doon ni Carpio. Wala na, hindi na magagawa yan. Walang jurisdiction ang Supreme Court over the International Criminal Court. Hindi pwedeng orderan. That's another court. Hindi pwedeng orderan ng Supreme Court natin. Hala kayo guys. Ibalik ninyo yan. Wala ng jurisdiction. Hindi pwede talaga. As far as ordering the return, you cannot order the return sa isang bansa na iba na yung jurisdiction, iba na yung korte doon. Hala kayo mga bes. So ibig sabihin, makukulong siya doon guys kung talaga wala ng pag-asa makabalik dito ang Pangulo. Now, if may abogado dyan nanonood sa akin, what if, halimbawa lang ang gobyerno ng Pilipinas hilingin po sa International Criminal Court na ibalik yung dating Pangulong ibig sabihin, ibalik dito ang dating Pangulong Digong na karapatan ng bansang Pilipinas na ikulong dito po ang dating Pangulo ng bansa. Pwede kaya yun? So, do you think if mangyari yun, igagrant kaya ng ICC? Kung sakaling humiling ang bansang Pilipinas na ibalik ang dating Pangulo para dito na lang sa makulong. Well guys, it's
Yun po tanong ko lamang kung sino may makakasagot diyan, no. Pero base po dito sa sinabi ng dating Chief Justice, parang wala nang pag-asa, mga kababayan. Ako naman talaga, no, naawa din ako naman sa dating Pangulong Digong. Sa itsura pa na lang, guys, kahapon, no, kawawa talaga siya, no. Ang maganda rin naman sa kanya, nung binasahan po siya ng Miranda rights, no, kalmado naman po siya, although nagsalita siya, nagtatanong, pero nandoon pa din po yung kalmado talaga siya, hindi po siya nanlaban or nagiging toxic, no, hindi no, okay naman talaga yung kanyang ipinakita. Siyempre, iniisip niya rin siguro dating Pangulo siya ng bansa, maring ganun, ano, kasi sinabi niya rin naman, harapin niya sa ICC kung siya po ay arestuhin, at yan naman at tinupad niya. So, yun lang guys ang aking katanungan. Naku po, no, ewan ko na lang. Sa mga DDS naman, no, bilang kapwa Pilipino, ang tangin lang siguro magagawa nyo is ipagdasal nyo yung dating Pangulong Digong na malagpasan niya po yung kanyang naging problema ngayon na napakalaki. Nalalagay siya sa alanganin. Siyempre, kung hindi na makabalik sa Pilipinas, doon na talaga makukulong yan, no? Ipagdasal nyo na sana manalo siya sa kaso niya. Dahil kung manalo siya doon, mga kababayan, well, haharapin niya ulit din ang kaso niya dito sa Pilipinas. Dahil kung harapin niya dito, ay malamang dito na siya makulong. If ever, manalo siya doon. Siyempre, pag manalo, abiswelto. Uuwi na sa Pilipinas, another case na naman. Haharapin niya dito sa bansang Pilipinas, mga kababayan. So, dahil dyan, mga kababayan, ito pa yung sinabi po ng isang abogado. Basahin ko po sa inyo, okay? Yan po guys yung isang sinabi ng abogado. Mga kababayan, ayon po dun sa warrant of arrest ng ICC, mayroong nakalagay doon na co-perpetrators. So, ibig sabihin nun, hindi ilang si dating Pangulong Digong. Mga kababayan, mayroon pa. Sino kaya, no? Well, ako, malamang wala nang iba. Basahin po natin ito. Sabi dito, mga kababayan ng GMA News, the International Criminal Court, ICC, may issue more arrest warrants for the co-perpetrators of the former President Rodrigo Duterte in connection with the killing during his administration war on drugs. The lawyer of the families of the victims said on Wednesday, goes. Who's next, mga kababayan? What do you think? Sino kaya ang mga ito, no? Ito pa, kung babasahin mo ang warrant of arrest, may mga indikasyon na may iba pa maliban kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang description na ibinigay doon kay dating Pangulong Duterte and direct co-perpetrators, Attorney Joel Butuan told GMA Integrity News, unang balita sa interview niya ito guys, ito po siya, so ibig sabihin mayroon pa na aarestuhin ng ICC. Mga kababayan, kakaiba na ito, hindi po pala ang dating Pangulong Digong, for sure kasama si Bato dyan, si Bongo, siyempre guys yung anak, si Vice Presidente, nabanggit po ni Las Cañas po yan nakasama po siya sa Tukhang Queen. Hindi lang yun guys, si Pulong Duterte. Goes. Ano po ang kapalagayan yung mga kababayan? Nako, ito sinabi dito guys, short lang ito, no? Pero kahit short po yan, pero malaman. ICC may issue more arrest warrant versus Duterte co-perpetrators say council. Remember guys, sa Quadcom, sa hearing ng Quadcom, mga kababayan, nabanggit doon ang ibang opisyal ng PNP. Si Albayalde, nabanggit doon guys. At yung sino ba to? Leonardo ba yun? Hala kayo, mga kababayan. So, ibig sabihin, may aabangan pa tayo na aarestuhin ng ICC. Oh my gosh. Ano ba yan, mga bes? Kaya nga,
Sabi ko, learn and listen nito sa mga politisyan na nakaupo. Huwag ilagay ang batas sa kanilang kamay. Dahil kung hindi, ito guys ang mangyayari sa kanila. Oh, pero if ay member pa tayo ng ICC. Pero dahil hindi siguro tayo member na ng ICC, maaaring Pilipinas ang maglilitis. Pero dahil dito, mga kababayan, sakop pa ng ICC itong kaso na ito, 2017 pa. Kumalas tayo sa ICC, no? 2019, mga beswa. So, dahil dito, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo, mga bes? Ha? Nako. Sino kaya? Well, alam nyo na kung sinong susunod na arestuhin. Pero guys, may balita sa social media, no? Si Bato nawawala. Pero sabi niya nga, sasama niya doon si dating Pangulong Digong doon. So guys, ito si Bato, di ba hinahanap si Bato, nagtatago daw. Sabi niya, if all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then I don't want my family to suffer from cops looking for a heartbeat. Agay, I'm ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Agay. Yan, hintay mo na lang yung warrant of arrest mo. Kasi may nakalagay doon sa warrant of arrest, may perpetrators daw nakalagay. Tama ba? So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well, ganun talaga ang buhay. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas. Kaya gumawa tayo ng kabutihan para mag-ani tayo ng marami. So yun guys, ang pinaka-latest updates video. Bye and babus. God bless Philippines.